salita dito ni Asaph ay tungkol po yun, mostly no, yung naniligtas na yung Israelite, ngunit 'di ba nag-ano sila, yung nagreklamo sila, kaya nagalit ang Diyos din dito, nagalit siya. At pero nandoon pa rin, bumalik pa rin yung pag-ano ng Diyos, yung galit ng Diyos ay bumalik yung pagmamahal niya ba sa mga Israelite, kasi chosen talaga niya ang mga Israelites, no? Ngunit mga reklamador, maraming hindi sila kontento. Salamat po sa pagstay ha. So yun mga kaibigan, ang ilang ano na ba ako? Okay, malapit na ang 30 minutes. Yun ang naunawaan ko dito mga kaibigan, no? Sinabi to, at sinaktan ang lahat na panganay sa Egypto. So mostly ang nakasabi dito, mababasa natin ito muli sa yung istorya ni Moises, di ba? Ito na sinalaysay muli dito. At yun nga, si King David ginawang pastor. Di ba, isa siyang nag-aalaga ng mga tupa. Pastor siya, ginawa siyang pastor ng mga tao, kaya nag-preach din yun si King David. At the same time na naging sundalo din siya, di ba? Mula nung napalitan na niya si King Saul. So ang ganda ng ano dito mga kaibigan, ang pinaka-point na naunawaan ko dito mga kaibigan ay God is so faithful. Talagang kahit gaano tayo gaano tayo katigas ng ulo, pag once na bumalik tayo mula sa ating puso, ay hindi niya tayo hindi niya tayo pwedeng ignorin. Pag tumawag talaga tayo na kahit nagkasala, kahit ano pa yung kasalanan natin, basta bukal at taos puso ang ating pagsisisi, hindi siya tatalikod sa atin mga kaibigan. Yun ang nakaano dito, yun ang pinaka-point dito. Kasi ilang beses ilang beses inano siya yung niligtas na niya, tapos nagrebelde muli, tapos yun, binigyan muli ng pagkakataon na niligtas. Kaya palagi ilang beses natin mababasa dito na ilang beses nagagalit ang Diyos, no? Ngunit sa bandang huli, yun nga, yung saan ko ba mabasa yun na nagising ang Panginoon at yun nga, bumalik ang kanyang awa, pinatawad niya ang mga Israelites. Ngunit kahit sa panahon ngayon mga kaibigan, meron pa ring mga Israelites na hindi tinatanggap, kagaya nung istorya ni Jesus Christ, hindi nila tinatanggap si Jesus Christ, no? Kaya ang ano ba yun, yung from the Jews, pumunta ang Diyos sa Gentiles, yung hindi Diyos, di ba? Jews. Hudiyo, ano ba yung Israel na lang, Israelites na lang, naburol, ano ba yan, sorry mga kaibigan, nabulol na ako nabulol na ako mga kaibigan, sorry, ano ba yan, hindi naman ako nag-speaking in tongues ha. Una, di ba, sa Israelites, and then hindi kasi naniwala yung Israelites, so pupunta doon sa Gentiles, no, yung hindi, yun ba yun, no? And then ngayon, dahil meron pa ring Gentiles din na hindi sila, sa pagkakaunawa ko, hindi kasi yung Israelites at saka Gentiles ay hindi talaga yung bang ang faith nila ba yung hindi talaga lubos. So talaga naghahanap ang Diyos, ang ating Panginoon ngayon sa saang-saang mundo, no, saang-saang mga tao. Kaya nga kung ating mababasa, siguro ito na yung mga message na mababasa natin sa Revelation about the brides of Christ. Baka ito yung last, no? I just don't know. Kahit inuusig ng mga tao ang Panginoon, mas nananaig pa din ang ating Diyos, ang pagmamahal niya sa atin. Opo, talagang ang pagmamahal ng Diyos talagang super po talaga. Kahit ilang beses natin siyang tatraydorin, pag wala na tayong matakbuhan, tatakbo ulit tayo sa Kanya. Hindi tayo pag walang bahala, hindi kagaya kung sa tao. Kung sa tao tayo
magkakasala isang beses or 2 beses, 3 siguro mapatawad. Pero kung palagi, siguro yung iba nga aanuhin ka na, 'di ba? Papatayin ka na dahil palagi kang nagkakasala. Pero sa tao, sa Diyos, hindi gano'n mga kaibigan. Lagi tayong papatawarin ng Diyos. Ngunit ang tanong ko lang, ang tanong ko lang lagi tayong pinatawad. Ngunit kung halimbawa huli pala yung pinatawad tayo tapos gumawa tayo muli ng pagkakasala, and then hindi lang natin alam, accident na namatay tayo. So hindi tayo nakahingi ng tawad. O ano yun, yung judgment doon. Siyempre, ang Diyos lang nakaalam doon, hindi ako pwedeng mag-judge. Yun lang yung question ko doon na pinatawad na tayo tapos gagawa muli ng kasalanan tapos biglang namatay ba na hindi nakahingi ng tawad. Siyempre may mga accident yan. Alangan na pag accident ka, tawad Panginoon. Ganun hindi, di ba? Out of mind ka talaga yung accident ka tapos bigla ka ng Yun po yung doon, ating pagbabantayan, ating be aware sa mga ganyang bagay. Kaya dapat talaga always doing good. Kung ano po yung gusto ng Diyos sa atin, na yung sundin natin siya. Yun po yung doon. Dapat we have to be pleased God. Yung paulit-ulit naman tayo gumagawa ng kasalanan. Tadios, baka paulit-ulit ka sigurong gumagawa ng kasalanan, Ganito yan pag meron tayong wisdom, pag meron na tayong Diyos sa buhay natin, bibigyan tayo ng takot. Yung kasalanan na yun ay siguro hindi na yung kasalanan na kung ano yung kasalanan na ginawa natin May takot na tayong bumalik sa kasalanan natin dahil alam natin na pinatawad na tayo ng Diyos doon sa kasalanan natin. Meron siguro yung sabi nila na sa akin hindi kasalanan yung nagkamali, kumbaga nadulas, Yung pagka nadulas tayo, bali yun yung may reason pa rin diyan. Yun ang pag-aaral. Bakit? Kasi tao lang tayo, minsan nadudulas tayo, di ba? Hindi ibig sabihin na nagkasala tayo kasi ang kasalanan kasi, alam mo kasalanan tapos ginawa mo pa, yun ang pinakasalanan talaga. Pero kung nadulas ka, nadulas ako, hindi ito tama ba to? Parang gano'n, di ba? So, kung alam mo ang conviction ng Holy Spirit is hindi talaga tama siya, huwag mo nang gawin. So, parang reason din sa atin yan. So, hindi diyan tayo mag-grow sa ating spiritual na di ba? Para sa akin yan ang pagkatisod natin is part of our study din kasi hindi naman tayo perfect, sa bilang tao. Pero kung ginawa tayong perfect in spirit, ang Lord na yon ang mag-judge sa atin. At tayo mismo nag-iisip ng di maganda sa kapwa. Oo, yung hindi maganda. Maraming klase ang pag-iisip na hindi maganda. Halimbawa, nag-iisip na gustong gumanti dahil nagalit or nag-iisip ng yung last, halimbawa yung foreign, bawal din yan. Yan ang kasalanan, yung tumitingin ng videos, tapos may masama ang iniisip, Yan po ay kasalanan. So kung alam natin na mali, pwedeng iwasan. Huwag manood para maiwasan. Or meron kasi nanonood hindi naman sa mind niya. So, ikaw lang yun at nakakaalam. Ang importante kasi sa atin yung puso natin kung ano yung nasa puso natin. Ang Diyos kasi sa puso tumitingin, di ba? Siyempre, kung mahal natin ang Panginoon, with all our heart, our mind, and our soul, ang iniisip natin palagi ang Diyos Kasi yan ang nasa akin mga kaibigan, sa totoo lang, sa ngayon mula nung nakilala ko ang Diyos, talagang totoo talaga yun. If you love God, lagi mo siyang iniisip Kaya bakit ka mag-iisip ng masama, Totoo, may magagalit tayo. Siyempre, kung magagalit tayo, hindi naman yung nagagalit ka para magkasala. So, magagalit lang dahil hindi magandang ginawa niya. So, pwede namang i-correct yun. Tapos kung halimbawa, nasaktan, pwede naman it's other, forgive me, ganun, di ba? Ako talaga, may mga something na minsan nagsasalita ako na pero hindi ako nagtatanim ng